Ito palang mga Diskaya, itong St. Gerard construction ng mga Diskaya, ito ang number one sa listahan ng mga contractor sa ilalim ng Duterte administration mula 2016 to 2022. Number one. Nasa number one itong St. Gerard Construction. Kaya ano talaga to, makapangyarihan talaga ito, ma-impluwensya talaga ito sa loob ng DPWH. Kaya ano ito, at siguro para hindi ma-expose yung kumpanya ng pamilya ni Bongo, kasi siyempre pag yung pamilya ni Bongo yung nakaprontera, makikita kaagad yun, CLTG pa naman. So ang nakaprontera pa rin ng mga na nag-i-implement ng project, yung St. Gerard Construction, pumasok sa joint venture yung CLTG. Kaya di ba may pinag-uusapan tayong more than 800 million na mga projects ng CLTG ka joint venture ang St. Gerard. Kaya ito talaga yung mga pinapaboran sa panahon ni Duterte. Kaya itong si Mark Villar na sekretary nung panahon ng DPWH, huwag niyang sabihin hindi niya kilala ang mga Diskaya. Huwag ding sabihin ng mga Diskayang hindi niya kilala sila si Mark Villar. Obvious yan. Anyway, so ito mga kabunyog, may nakita tayong listahan, yung top 10 ng mga contractors panahon ng Duterte, ang number 1, itong St. Gerard ng mga Diskaya. Pumapangalawa yung Ulticon. Ang Ulticon, dun yan sa Charlie Gonzales, pinsan ng mga Duterte. Davao-based na contractor yan. Number 2 yan. Pero ang number 1, St. Gerard. St. Gerard. Kaya ito talagang St. Gerard, panahon ni Duterte na mayagpag ito. Sa pag-iimbestiga ng Philippine Center for Investigative Journalism, lumabas talaga na ito yung number 1. Ito yung number 1 doon sa mga contractors. Kung in terms ng laki ng ilang bilyon, silang nangunguna itong St. Gerard. Kaya nang pumasok yung administrasyon ng Marcos, nagpatuloy lang yung pangunguna nito ng St. Gerard. Ibig sabihin, ito na yung pinapaboran. Paborito ito ng DPWH. Paborito ito ng mga congressman at senador. Kasi yung mga congressman at senador naman, yung mga political dynasties na mga senador kongresista, yan din naman ang nakaupo sa gobyerno kahit panahon ni Duterte, kahit panahon ni Marcos. Kaya kahit nagpalit ng administrasyon, Duterte to Marcos, number 1 pa rin sa DPWH itong St. Gerard. Kaya talagang napaboran ng todo. Siguro, mataas ang porsyentong binibigay nito sa mga kongresista at mga senador. Saka sa DPWH. Kaya nga ang mga proyekto nitong St. Gerard, hindi lang flood control. Yun ngang controversial na film heritage. Yung film heritage building na binisita ni Lisa Araneta at ni Claire Castro nung isang araw na marami ring mga crack, maraming defects. Contractor pala nun, ano pa rin eh. Ito pa rin Kidiskaya. Yung isang kumpanya niya ang nakakontrata. Kahit nga sa Catanduanes, malayong probinsya, pinost ng bagong gobernador doon, si Governor Asansa, pinost niya na mayroon ding kontrata doon ang mga Biskaya. Kaya matindi talaga ito. Maraming kontrata ito, hindi lang pala flood control. Paborito ng DPWH. Pag may mga malalaking project sa iba't ibang lugar hanggang Visayas, nandun ang St. Timothy, St. Gerard, Alpha Omega, yun. Kaya ano ito? Kaya simula pa pala ng panahon ni Duterte, ito na yung namamayagpag. Kaya pagtanong ni Bato, kailan ba kayo nagsimulang ma-engage sa mga flood control projects? 2016 po onwards. Hindi na nakapagsalita si Bato. Kasi doon pala ito nangungunang kontraktor panahon ni Duterte. Talo pa nga yung ibang mga contractors sa listahan ito yung nasa unahan. Pinaboran talaga ng mga Duterte. Kahit yung proyekto ng pamilya ni Bongo, ito yung kinuhang kapartner. Joint venture. Kasi hindi pwedeng magprontera yung kumpanya nila Bongo masyadong mau-obvious So nakipag-partner dito sa St. Gerard. Ibig sabihin, yung kumpanya ng pamilya ni Bongo at itong St. Gerard ni Diskaya, ito ang paborito ng mga Duterte. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.